Michael de Mesapatsi and Feng Shui Consultancy. www.pakbettv.com. Mga kapakbet, mahalaga rin ang sitwasyon sa labas ng ating bahay. Hindi lang puro nasa loob. Ang labas ng bahay ay may koneksyon din sa daloy ng ating swerte at pera sa bahay. Kaya naman, sa susunod nalilinisin nyo ang loob ng bahay dahil pakiramdam nyo ay may mali o puno ng negative energy. Nararapat lang din na tignan nyo ang labas ng bahay dahil may mga bagay sa labas ng bahay na maaaring magbigay ng kamalasan sa inyo o sa atin kaya dapat natin itong bantayan. Ang exterior factors ay mahalaga rin mga kapakbit at maaaring mas mahalaga ito kumpara sa interior factors dahil ang interior factors o furniture ay pwedeng ibahin samantalang ang nasa labas ay wala tayong kontrol. Hindi natin maiba ang pwesto. Kaya naman, narito ang mga bagay sa labas ng bahay na maaaring magbigay ng kamalasan. Una, steep hill. Isa sa mga hindi pinapayo ng mga feng shui master mga kapakbit ay ang pagkakaroon ng steep hill o matarik na burol sa likod ng inyong bahay. May isang common belief sa feng shui na nagsasabi na ang magandang bahay dapat nakaharap at nakatalikod sa isang bundok para magkaroon ng balanse. Subalit ang mali dito ay ang pagkakaroon ng matarik na burol sa likod ng bahay dahil maapektuhan nito ang kaligtasan ng mga miyembro ng pamilya. Ikalawa, expressway. Sunod naman mga kapakbit ay ang expressway. Kung may expressway sa harap ng inyong bahay, dapat nyo itong bantayan. Ang dahilan kung bakit pagdating sa feng shui ay hindi ito praktikal ay dahil maapektuhan ito ang liwanag ng araw na papunta sana sa inyong bahay. Apektado rin ang inyong line of sight mga kapakbit. Dagdag pa, ang inyong privacy din ay makikita ng ibang mga tao na dumadaan sa expressway na iyon. At dahil dito, makakabuo ito ng sense of insecurity at hindi ito maganda kung napabayaan ng matagal. Ikatlo, malaking puno o lamppost. Isa sa mga pinagbabawal pagdating sa feng shui mga kapakbit ay ang pagkakaroon ng malaking puno sa tapat ng inyong main door. Malaking puno o isang malaking lamppost o poste ng kuryente. Sa siyentipikong usapin, ang pagkakaroon ng malaking harang sa labas ng bahay kapag kayo ay lalabas ay makakagawa ng psychological discomfort. At dahil dito, kayo ay magkakaroon ng pananaw na parang may humaharang sa inyong buhay at career. Kung patuloy nyo itong iniisip, maaaring ito ay magkatotoo. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbit. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ikaapat, police station. Kung sa makapanibagong pananaw mga kapakbit, ang bahay na malapit sa isang police station ay praktikal. Ito ay dahil malapit lang sa inyo ang mga maaaring tutulong sa mga oras na ang buhay nyo ay nasa panganib. Ngunit pagdating sa feng shui, hindi ito pinapayo dahil maaaring ang buhay nyo ay magiging puno ng mga reklamo at ang career progression na ninanais nyo ay maapektuhan. Ikalima, temple. Sunod naman na bagay na dapat bantayan ay ang temple o simbahan sa labas ng inyong bahay. Ang temple o simbahan mga kapakbit ay isang place of worship at dito nagdadasal ang mga tao. Halimbawa, ang bahay nyo ay nasa likod ng temple o simbahan. Ito ay nagpapahiwatig din na ikaw ay sinasamba ng mga taong nagdarasal at hindi ito magandang pakinggan. Maapektuhan nito ang inyong swerte sa pera. Dagdag pa, kadalasan sa mga temples ay may pointed arrow bilang disenyo. At alam naman natin na ang pointed arrows ay gumagawa rin ng poison arrows lalo na kung ito ay nakatutok sa inyong bahay. Ika-anim, sementeryo o ospital. At ang panghuli na dapat nyong bantayan sa labas ng bahay dahil maaaring magbigay ng malas ay ang hospital o sementeryo. Ang sementeryo ay puno ng yin energy mga kapakbit at hindi ito kapuri-puri dahil mamalasin kayo. Gayon na rin ang mga hospital. Maganda man pakinggan na ang bahay ay katabi lang ng ospital. Pero kung lalapatan ng feng shui, hindi ito kaaya-aya dahil may health issues kang dadanasin.
Ang mga nabanggit mga kapakbet ay nakabatay sa mga prinsipyo ng feng shui at ang mga iilan ay may kasamang siyentipikong pagpapaliwanag. Kung pagiging praktikal naman ang usapin, may mga iba pang pwedeng nasa harap o nasa gilid ng inyong bahay. Para sa mga pangontra mga kapakbet, mahirap itong lapatan dahil wala tayong kontrol sa mga nabanggit. Subalit may mga general feng shui remedies na pwedeng gamitin para sa mga bagay na nabanggit. Bisitahin lamang ang aming official YouTube channel mga kapakbet. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.